at ng mundo ng Game Lab, RRQ Kaito, draft game number 1. Talaga tinanggal nila agad yung Fanny at Eve dito ni Takinaga at ni Aizawa. Ang ganda nung ban dito ng RRQ Kaito. Kasi kung tutuusin, RRQ Kaito, na-scout na nila yung Game Lab eh. Expose na yung Game Lab. Alam natin kung paano maglaro yung Game Lab. At alam din natin kung gaano kahusay si Takinaga pag ginagamit niya tong Fanny. At the same time, si Aizawa, alam natin, MVP yan ng regular season nung MDL Philippines. Killer Mage. Yun nga! The Unkillable Killer Mage. And kaya napaganda talaga yung band dito, yung first 3 bands dito ng RRQ Kaito. Pero para sa Game Lab, Papaki, ano sa tingin mo dun sa first 2 bands nila? First 2 bands kasi walang magpapakito ngayon sa side ng Game Lab kasi wala siya boss. Kaya tinanggal na lang ito ng Game Lab para nga naman hindi sila magkaroon na, kasi alam naman yung pakito ngayon, masakit ngayon ng pakito eh. Napakaganda ng kanyang sustain pero kadita bawala na din yung burst damage gamit ng Rabi kasi masakit yan pag nilanguyan ka na eh. Diba? Pag nilanguyan ka malulunod ka and looking at the draft or ban ng RRQ Kaito, tinanggal agad nila yung mid laner, which is yung Romer, si Steve, si Takinaga at si Aizawa, para nga naman medyo malesen lang yung mga kanilang paboritang hero. Kumbaga sa RG, tinanggalan kayo ng trio mid. Oo. Parang yung ano nyo, yung chemistry nyo sa trio mid, wala wait lang. Na. Tanggalin namin comfort nyo. Tanggalin na natin yan. Medyo, parang nakalaban na namin kayo. Alam na namin yung mga gusto nyong draft. Pero this is going to be the first pick belongs to RRQ Kaito at Valentina ang kanilang kinuha. Kasi alam naman natin, gusto rin Aizawa gamitin yan eh, yung Valentina. Yun nga eh, isa to sa mga heroes talaga na nakikita natin kay Aizawa. Pero Game Lab, they answer back with that Terizla and Fredrin. Yung Terizla kahapon pa natin nakikita, buong match up yata, hindi pwedeng walang Terizla. Yun nga, tsaka nung IESF din, syempre after ng MDL broadcast, di ba? Alam natin na nagpuyat din ang sambayan ng Pilipino para manood ng IESF. Puro Terizla din sila. Kasi maganda yung binibigay ng Terizla ngayon. Hindi lang siya pang-sustain when it comes to the XP lane, pati na rin pwede kasi siyang pang-setup din. Let's say for example, wala nang setup yung roamer mo, pwedeng mag-initiate dito Sympathetic with that penalty zone. And yung crowd control, napakalaki pang binibigay dito, sasamahan mo pa ng isa pang Makunachi din na jungler, utility jungle na isang Fredrin, pero ang sagot dito ng RRQ Kaito with that Baksha at syempre yung X-Borg. Na sinabi ni Kuya Joshi Cakes kahapon, kung wala si Habos, merong Haborg. Si Haborg. Si Haborg. Si Haborg, Pero ang ganda ng pick dito ng RRQ Kaito makikita natin na nung nag-pick yung Game Lab ng napakakunat na first 2 heroes, sumagot sila kaagad ng pang-tunaw tsaka anti-heal. Oo, saka parang yung Baksha, level 1, parang naka-dominance ice ka na. Oo, yun nga eh. So, titignan natin kung anong sagot ng Game Lab dito. Will they go for their Farsa? Pwede sila mag-Farsa dito para kay Aizawa. Or kukunan nila ng gold lane si Yoctizi, which is the Claude, but they got Farsa, kanilang ni Lock and dito. So, ang baban na lang dito pwede ng Game Lab, it's either a gold laner since may XP laner or may jungler na rin naman si Mark TZ with that Baksha, or pwedeng roamer pa rin yan. Pwede nila iba ng Beatrix kasi ganang-gana siya kahapon. Or, nakikita ko, ibaba nila yung Brody para dito sa side ng Game Lab. Oo nga, pwede kasi nilang ipitin talaga dito si Daiki. Pero kailangan din nila mag-ingat. Kasi pag inipit nila si Daiki, pwede ding maipit si Yoctizi eh. Pero sila rin naman magpo-first pick dito sa second phase. Tignan natin. Kasi so far, parang wala pa ring roamer itong RRQ Kaito. Kasi pwede rin kasi yung si Baksha, pwede rin siyang mag-roamer. Oo nga eh. Tapos pwedeng jungle. Jungle yung Baksha. Pwede din mag-jungle yung X-Borg actually. Pero pwede rin nga mag-XP yung Baksha, parang Brain Esports M2. Yung binansagan na sabi ng mga FLBB community fans na Baksha Esports kasi from puro Baksha ang ginagamit ni puro Flap Baksha TZ si nung Flap. time na yon. And let's see kung ano magiging answer ng RRQ Kaito. Feeling ko gold lane pa rin to, tatanggalin nila. Or roam. Tinanggal yung Cho ni Steve dito. And ang target na nila talaga yung roamer ng Game Lab, which is Steve. Yun nga, kasi
kahapon, nakita natin si Steve. Talagang show yung pinapakita niya eh. Yun talaga yung comfort hero dito. So, ang RRQ Kaito, masasabi ba natin, Papa Kay, na nakapag-review talaga sila? Kasi kung pansinin natin, nag-research eh. Kasi kung pansinin natin, di ba, parang ang binaban out talaga nila dito, yung mga comfort heroes ng, hindi lang ng individual players ng Game Lab, kundi pati na rin yung comfort hero nila as a team. Kasi, kunyari, itong Kaja, alam natin na ginagamit talaga to ni Docman, di ba? Favorite nilang i-pick to last season. So, parang nakapag-review talaga eh. Parang nag-research sila, binalikan nila yung nakaraan, time machine pabalik sa nakaraan at nakita nila yung mga ginagamit. Ay, Times Journey. Ang galing. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Pero yun nga, talagang tinignan nila, na-research nila ano bang ginagamit dito ng Game Lab, particularly that the 4-man or 4 players for Game Lab, which is Steve, Yuktiza, Aizawa, at Takenaga. And talagang tinarget nila dito si Steve with the 2, Ban with Kaja and Cho. Ngayon, tinanggalan naman ng Gold Lane, which is Sakari. And I would suggest kung ako ang kung ang Game Lab, they can go for the Gold Lane already. They can go for the Brody para hindi na to makuha ng RRQ Kaito or i-secure nila ang roam ni Steve. It's either pwede siyang mag-Lolita, which is open pa, or kung gusto nila ng sustainability, nila kunin yung Estes. Oo nga eh. Pero parang kasi may back siya kasi. Mahirapan eh. Pero Kufra daw! Kufra! Kung ano-anong sinasabi natin dito, Cupra naman pala ang gagamitin ni Steve dito. Sabi ng Game Lab, kung akala nyo, nababasa nyo kami, no way. Hindi kami bukas na libro. Hindi kami that predictable. Hello. So, iba yung mundo ngayon ng Game Lab na meron tayo. The Steve will go for that Kufra. And last 2 picks for the side of RRQ Kaito. Ang inaano lang dito, it's either Roamer or a Gold Lane. Sa tingin mo, ako, Brody na to, kaya Beatrix eh. Feel ko Beatrix eh. Sobrang ganang-gana talaga yung Beatrix kahapon. Ay, yun na nga. Ito na nga ba? Lumabas na nga siya. Pero ano kaya yung kukunin nila ditong rumor? Lalaban natin. Is either Atlas, gusto sila ng setup, Atlas, or Diggy. Speaking of Time's Journey, talagang nagtatata-time machine pabalik sa nakaraan ang RRQ Kaito dito sa ating game number 1 laban sa Game Lab. Yuktizi ang kanilang ang huling pick dito. Gold Lane. Brody na lang nakikita ko or gusto ko nila ibalik yung Moskov niya dati. Sasabihin ko pa lang, Papa Kay. Alam mo, iba pala. Iba. Sorry, Adi. Sorry, Adi and Papa ko last. Hindi ako magmo-Moskov ngayon. Mag-i-retail ako. Gusto ko din may mga pana naman. Naalala ko kasi nung last season, di ba? Halos 100% win rate yung Moskov. Yun yung pag iniwan mo, kawawa. Diba? Pero ito na, we are locked and loaded na sa ating draft and composition sa ating game number 1. Pero syempre, watch out for the smart power prediction. At some point in the game, a poll will show up and you will have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMDL Season 2. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Tingin-tingin lang kayo guys sa comment section kung ano yung magiging poll natin. At ito na, ipapasok na, magiging Power Rangers na ang mga heroes ng MLBB papasok sa Land of Dawn. This is game number 1, RRQ Kaito. Lalatag ba nila bagong kaharian o pipigilan nito ng Game Lab? Eto na, Adi. Pagpakan agad sa mid lane. Uy! Tumalon agad! Grabe naman! Level 1 pa lang to. Meron nang mapapawi yata si Shocker doon sa mid lane. Yung Valentina, binigyan ka agad. Grabe, gigil na gigil yung Game Lab maggigante. Parang ano, babawi kami ngayon kasi pagkapasok pa lang natin, talon, tapos biglang second skill ng Farsa. Hanggang pinauwi agad. Siyempre malaking ding advantage din yun soon sa level 1 or dito sa ating matchup sa mid lane kasi mauna magpa-level 2 agad sa Aizawa habang si Carl naman ay naandito sa mid lane with that Diggy. Tamang tanim-tanim lang ng kanyang mga bomba at syempre yung backshot natin si Mark TZ. Nagpo-focus muna sa kanilang mga jungle area. Both ang ating jungler, Takenaga and Mark TZ. Tamang objectives lang muna. Kuha muna tayo ng mga bagay na kailangan natin. Saka tayo pumasok. Parang mini-mirror nga nila yung nagiging rotation ng bawat isa. And actually, medyo nagulat din ako sa rotation nito ni Carl. Pero kasi
usually pag Digi yung pinipik mo, tapos strong yung mid lane mo, usually yung Digi rekta na agad ng gold lane, di ba? Pero ang ginawa dito ni Carl, since alam niya na mangpupok talaga dito si Aizawa at si Steve, inalagaan niya muna, sinecure muna nila yung purple buff dito ni Mark TZ. Pero Takinaga, kung makikita mo dito, sa may bandang taas, mukhang gusto ng Game Lab kumuha ng isa pero hindi pa mangyayari yun. Munti ka na doon pero napilitan siyang gamitin yung flicker niya doon para makatakas doon sa potential gank na gagawin ng Game Lab. Pero in 2 seconds, the turtle is now up for grabs for both sides of our team. Si Ferds, medyo naman pati kanyang Firaga armor pero may pumasok and Feathered Airstrike coming in. Feathered Airstrike nilatag na nga dito at makukuha pa doon si Mark TZ. Imbading with that first blood. Tapos masisecure pa nila dito yung turtle. Ang galing nung pagkakapasok dito ni Steve, talagang nakuha niya doon si Mark TZ. Although available yung retribution ni Mark TZ, pero kasi nagkaroon ng crowd control ang Game Lab doon, kaya si Imbading nakakuha ng turtle at first blood pa doon sa jungle, and thankfully cooldown yung retribution na Takinaga, kaya sila pa rin nakakuha ng objective. Yun nga. Actually, ang ganda ng pinapakita dito ni Imbading. Ngayong early game pa lang, kanina sinabi ni Auntie, kailangan talaga mag-step up dito ni Imbading. And ngayon, parang pinapakita na talaga niya. Pero sa ngayon, yung kalamangan dito ng Game Lab, hindi pa rin naman ganun kataas. So, marami pang even pwedeng game mangyari. Marami pang pwedeng mangyari. Saka unang turtle pa lang naman yun at 3 minutes pa lang. So medyo hindi pa to favor sa Game Lab dahil medyo yung objectives pantay pa rin naman in a way kung tutuusin. And dito sa ating sa XP lane, talagang mag-aantayin lang naman yan ang ating Tarilda at si Xborg. So medyo dead lane na yan. Ang kailangan nating mataan ay yung nasa taas dahil tatlo from Game Lab ang nag-aabang kay Daiki at Carl. Tinitignan ko nga kanina sa minima, parang may gusto silang mangyari dito sa may bandang taas kasi nakapwesto na si Aizawa, nandun na din si Steve nag-aabang. So, kung lumalim dito si Daiki ng kahit konti, kung pumunta man siya, pumasok man siyang ganyan para mag-try mag-clear, talagang mabibigyan dahil yun na nga nila pag na ni Aizawa yung Feathered Airstrike. Yung Feathered Airstrike hindi na lang ginamit din pang clear, ginamit na rin pang zone kay Daiki para hindi nga naman makapasok. Pero kasi magiging crucial to. Although mabilis ang cooldown ng Feathered Airstrike, magkakaroon tayo ng turtle in 4 seconds. Pero si Mark TZ gusto mag-initiate yung Steve at ito na yung turtle. Inunahan na nga ni Takinaga, hinihila na doon sa kanilang side o sa kanilang area at andito na rin ang members at 5 miyembro ng Game Lab ang naandito sa turtle. Talagang zone out ni Imbading. Ito nga members ng RQ Katemro nakakuha pa rin ng turtle. Mukhang mahahatak dito si Imbading. Maabutan nga kaya siya pero makakatakas pa rin dahil may Feathered Airstrike. Dito si Aizawa to zone out the members of RRQ Kaito and members ng Game Lab. Makakatakas sila dun sa clash na ina-attempt ng RRQ Kaito. Yung tipong gusto mong makipaglaban, sabi ng RRQ Kaito, pero naandun si Aizawa para i-zone out, hindi makapasok doon sa AOE ng Feathered Airstrike. Saka saktong-sakto din yung paggamit ni Imbading sa flicker. Konting-konti na lang Gapiso na lang. Nabuhay pa. Ganun talaga ang kanilang kailangan dito. Kailangan din mag-ingat at kailangan din nila protektahan ng isa't isa kung gusto nilang makakuha ng unang panalo dito sa serye, dito sa ating week number 1 ng day 2 ng MDL. And ito na naman yung yung rotation ng Game Lab. 4 na andito sa may gold lane. Zone out na naman ni Aizawa ang 3 miyembro ng RQ Kaito with that Feathered Airstrike. Unti-unti na rin siyang sumasakit dito Sumasakit na nga. Lahat ng members dito ng Game Lab ayaw pahingahin ang gold laner ng RRQ Kaito. Makikita natin na yung rotation talaga ni Takinaga after niya mag-jungle. Talagang diretso siya sa top. Tapos bibigyan nila kaagad dito si Carl tsaka si Daiki. Saka talagang iniingatan nila. Kailangan nila to si Yuk TZ din when it comes to dealing damage pagdating sa clash. Yes, alam natin, pwedeng mag-sustain dito si Ferds with that Xborg, lalo na pag may Firaga armor pa na syempre si Mark TZ with that back siya. Pero magkakaroon yata ng bakbaka dito sa may river side, sa may mid lane. Pero merong tali, si Takinaga ay makakatakas muna. At balik tayo doon sa may rotation na meron na ginagawa ng Game Lab. Magkasama lang si Steve, si Yuk TZ at si Takinaga lagi. At ngayon sila pupunta naman ng middle lane.
At mukhang tatawid to sa baba. Tatawid sila sa Prepare baba na ngayon. sila para sa turtle. Pero ngayon nagkakapukan yung pareho nating kupunan. Nakikita natin dito, no, si Aizawa, ginagamit niya lang talaga yung feathered airstrike niya para mag-zone out. Pero si Imbading dito, gumamit na siya ng penalty zone at alam niya ng RRQ Kaito. Oy, Mukhang may ganun talon. mabibigyan, inakap na. Feathered airstrike, nagkalapagan na. Pero ang magwawagi pa rin ata doon ay Game Lab dahil sila na ang nagmamay-ari ng turtle na to. Ang ganda ng ginagawa ni Imbading. Kahit isa lang makukuha niya na hero or si first lang makukuha niya sa penalty zone, minimake sure niya na wala na tong Firaga armor para hindi makapag-last insanity. Papasok doon sa gustong objective na meron itong Game Lab. And also, si Aizawa, kahit wala pa siyang kill dito, evidently kitang-kita mo yung paggamit niya ng feathered airstrike na meron tayong pause, yung paggamit niya ng feathered airstrike na sobrang on point to the fact na hindi na makapasok yung members ng RRQ Kaito doon sa AOE damage na yun. Actually, ang ganda nga nung paggamit talaga ni Aizawa dun sa feathered airstrike niya. Kung mapapansin natin, di ba usually yung mga Farsa users or yung mga mid laners, ginagamit nila yung feathered airstrike to secure a kill. Pagka nakikita nila na may low na, talagang ilalatag nila para sure kill. Pero dito si Aizawa, wala pang sure kill, nilalatag niya na yung feathered airstrike to zone out. Kasi alam niya na masakit pa siya At hindi pa siya masakit na siya at wala pang enough defensive items yung side ng RRQ Kaito to counter that damage. Saka kung mapapansin mo, ikakas niya yung feathered airstrike pero wala siya ilalapag. So inaantay niya. Parang threat lang talaga. Parang okay, sige. Pag pumasok kayo, merong bomba na lalapag sa inyo. Pag wala, di naka-stay lang siya doon. Inaantay niyang matapos yung parang yung cast doon ability sa may baba, yung cooldown, yung loading pababa na yon. So yun yung ginagawa ni Aizawa. Even if walang kills yung game natin ngayon, yung game number 1, evidently, objective-wise, zoning-wise, belongs to Game Lab. Yung rotation kasi na ginagawa dito ng Game Lab, alam mong nagsasama-sama sila at pinoprotektahan talaga nila yung bawat isa. Kanina nakita natin si Imbading, di ba? Muntika na siya doon. Parang kung usual na mangyayari yun, parang ang i-expect natin, hayaan na nila si Imbading. Hindi sila magsasayang ng resources para doon. Kasi mabilis lang naman yung cooldown ng death timer Pero ang ginawa talaga nila, nag-all-in sila, binigay nila lahat ng skills nila para maprotektahan yung teammate nila. Kumbaga, pinoprotektahan nila isa't isa. Hawak kamay sila ngayon ng Game Lab. So talagang gusto nilang kunin itong tagumpay sa kanilang pangalawang serye sa ating week number 1. And syempre, kailangan din nilang bantayan din. Kasi habang tumatagal din ang laban, pwede itong maging pabor sa RRQ Kaito. Bakit? Nandito ang Valentina na pwedeng magbigay pa ng burst damage when it comes to magic. Nandito si Xborg, medyo tataas ang kanyang sustainability when it comes to the mid to late game. Ang back siya na kumukunat overtime. Kasabayan mo pa ng kanyang passive na para naka-dominance eye. So kailangan ditong mag-ingat ng Game Lab. Siyempre, ang Beatrix, pag yan nagkaroon ng late game or mid to late game items, kailangan din mag-ingat kasi sumasakit din to overtime and makita natin yung kanyang item build although hindi pa namamatay ang ating isa pa lang technically ang patay dito sa ating Land of Dawn. Si Mark TZ pa lang with that first blood kanina and makikita natin ang rotation na naman ng Game Lab na nasa taas. Lagi nilang binabantay itong si Yung TZ. Gusto talaga nilang basagin tong first year turret dito sa may bandang top lane Gusto nilang maging mas komportable yung buhay dito ni UTZ. Pero dito sa may bandang itago, may mangyayari na naman. May yakap pero ginamit na doon yung time's journey para makataka sila. Takinaga parang ayaw pa pero last insanity doon ni Ferds. Makakakuha siya ng higante para sa kanyang koponan. And RRQ Kaito, meron na silang kill dito. Saktong-sakto yung yung yakap tapos biglang time's journey dito ni Carl. Kaya na-negate yung crowd control dapat na meron. At syempre yung last insanity na meron si First. Secure the kill against Imbading or Data Resla. Ito yung sinasabi natin Pagka nag-initiate ang Game Lab using that penalty zone or yung si Steven, yung Kufra, yung yakap niya, pwede siyang manigate agad with that time's journey and yun yung backup plan ng Game Lab. Okay? Mabait natin yung time's journey sa pumasok either si Steve
or si Imbading with that penalty zone. Yeah. Tapos saka babagsakan ng feathered airstrike. Pero kasi kanina, parang nagsabay talaga no? Oo. Kasi ang ganda ng pasok ni Steve, ang ganda ng yakap niya onto Shocker. Akala natin makukuha na nila dun yung kill. Pero thankfully, nandun yung time's journey ni Carl to save his teammates. Tapos meron pang Piraga armor dito si First. Ang sakit! So siya yung nakakuha ng kill. Pero ngayon si Aizawa, isang second skill lang, kalahati na halos yung buhay. Ang sakit doon ni Aizawa. Ramdam na ramdam ko dito. Kasi pag first and second, biglang 1/4 na lang ng Piraga armor. Pwede nang ma-burst ko. Pwede tumalon doon sa kanyang mga robot. Kasi Transformers skin to eh. Pero ngayon, ito na ang Lord. Hinihila dito ni Takinaga doon sa kanilang side. Pero si Carl, tatanim lang ng bomba. Kumukuha lang information against Game Lab. Sinasabi niya sa RRQ, oy, nandito yung mga tao ng Game Lab. And gusto nilang kunin itong Lord, pero mukhang bait nga lang naman dahil meron silang gustong ibang plano dahil yung kanila, o si Yok TZ nasa baba pa. Pero ngayon, RRQ na ngayon na may hawak dito ng Lord. Unti-unting kumukuha ng information si Steve. Si Imbading din nasa may gilid. Takinaga lumapit na. Si Daiking gumagamit na ng bomba. Aizawa walang mana pero meron siya pasok dito. Meron siyang ultimate na Feather. Pero dito na nga yung Feather Strike. Penalty zone pero merong kaldag galing dun sa Lord. Ay, Malapit talon! na ni Shocker dito yung Feather Journey. Strike pero may time's journey para makuha doon si yung TZ pero Takinaga pa rin Grabe! ang makakasecure ng Lord. Ang sakit Mukhang ni hindi Ferds. pa sila tapos. Si Ferds dito talagang binibigyan si Steve at nahatak pa nga doon si Takinaga. Game Lab dito. Nagtatry tumakas sa ginagawang aggression ng RRQ Kaito. Ang ganda nung ginawa din ng RRQ Kaito after matali doon sa may gilid ng Lord. Binagsakan dito ni Daiki with that Bennett stage at sumasakit na paunti-unti. Ito yung sinasabi natin. Yes, Game Lab ang nakakuha ng Lord. Sila nakakuha ng magandang objectives ngayon. Pero yung damage na meron ngayon is mararamdaman na ng Game Lab dito sa RRQ Kaito. At sila pa nakakuha ng kill doon sa may skirmish. Siyempre may penalty zone na naman nila pag at may bomba. Si Ferds dito, tamang sunog Tali! lang. Nahatak na naman si Imbading. Mukhang mapapatay siya dito pero makakatakas pa rin naman. Steve dito tumalon pero Ferds makakapag-flicker out pa rin naman siya. Pero basag na ang middle lane turret dito ng RRQ Kaito. Feathered airstrike nilatag na at napabagsak pa dun si Shocker. Ito na nga, yung gustong mangyari ng Game Lab ay natupad na. Nakakuha nila yung taas at nakakuha nila ngayon itong gitnang unang turret or tower dito sa may gitna. At luluwag na ngayon ang gustong gawin na rotation na meron ang Game Lab. Pero hindi natin pwedeng kalimutan yung mga damage na meron na binibigay. Itong si First pero pinasok siya doon sa may loob ng Torre. Si Takinaga, tinatangkin na yung damage ng Torre para makuha ito. At mapapagsakan na nga successfully. Pero merong dong yakap. May yakap na nga na magaganap dito. Feathered Ay, airstrike si Mark nilatag TZ. na naman ni Aizawa at mapapatumba doon si Mark TZ. Pero Game Lab, aatras na ata sila. Pero dito si Takinaga at si Ferds, may nangyayari pa ring bakbakan. Humahabol dito ang RRQ Kaito. Pero sabi ng Game Lab, tama na muna. Okay na yung nakuha naming objectives. Calmalicious lang muna, sabi dito ng Game Lab. Nakuha na natin yung pangalawang Torre sa may baba. Kuha muna tayo, agaw resources muna tayo. Yun ang shot call nila dito. At unti-unti natin nakikita yung parang nangyayari is magbibigay ng clash ang Game Lab. Nag-audition pa isa-isa yung RRQ Kaito, which parang natatrap din nila. Paunti-unti, hindi naman evidently nakikita natin yung result. But unti-unting nakikita natin yung formula. Wow, yes, formula. Formula. Game Lab, laboratory. Tama. Formula na gusto nilang mangyari. Okay, audition kayo, isa-isa, then papasok tayo. Pero si Mark T, sila naman kanilang binigyan. May Feather Airstrike din nilapag. Nilapag na nga dito yung Feather Airstrike pero meron pa rin namang time's journey. Yun Walang lang. makukuha doon ng Game Lab pero Takinaga dito mukhang gustong bigyan si Ferds. Pero export yan. Meron Penalty pa zone. yung Oy, ang penalty ganda! zone ni Imbading makukuha dito. Yung May yakap dalawa, may pa! yakap pa. At si Daiki yung mapapatumba doon. Game Lab dito naghahabol. RRQ. Successful naman sila sa pag-atras pero Game Lab mukhang makakabasag pa ng Torre dito sa may bandang gitna. Torre daw muna, sabi ng Game Lab. At ito yung sinasabi natin kanina pa. Kung mag-fail man yung yakap ni Steve, naandun pa si Imbading to step up. Yung penalty zone na penalty, yung dalawang members ng RRQ Kaito at sila ngayon ang may kahawakan dito at uncontested Lord for the side of Game Lab. With a 6K gold lead, talagang napakadali
patumbahin ng Lord na to para sa side ng Game Lab. And actually dito, maganda yung pick up ng RRQ Kaito dun sa Diggy kasi may times journey sila. Pero ang problema lang, hindi na alam dito ni Carl kung saan niya gagamitin yung times journey. Kasi nga, tignan nyo naman, sobrang sakit na dito ng Game Lab. It's either gagamitin niya yun sa Feathered Airstrike, sa yakap, o hindi naman kaya dun sa may penalty zone. So, ang dami nilang iniisip dito. Kumbaga, meron na silang migraine, nalilito, nahihilo. Asan ba ako sa'yo? Asan ba ako sa'yo mag-ulti? Hindi na alam dito ni Mark TC kung sino din uunahin i-engage. It's either kukunin ko ba si Yok TZ na malambot or medyo glass cannon hero. Pero kasi lagi nakabantay si Steve It's either si Steve na nakabantay or si Imbading with that Zarista. Tapos bigla siyang bibigyan ng penalty zone. Pero hanggang dito ngayon, nagmamata na sa may gitna. Ang Lord mukhang uuntog na. May Federer na naman ang ginamit para ma-zone out ang members ng RRQ Kaito. At may bomba pa rin. Pero naandun yung Bandage Rage at Nibrus Passion. Pero ito buhay pa rin Buhay pa rin si Imbading kahit siya kumuha ng lahat ng damage na yun. Grabe, yung performance na pinapakita dito ni Imbading. Step up na? Sabi niya kasi talaga, sabi ni Antianara, mag-step up ako. Eto na. Mukhang eto na yata yung Game Lab 2.0. Pero Papa K, sinasabi natin kanina, meron ngang late game assurance tong RRQ. Meron. Kung imagine natin, di ba, ang laki na nung kalamangan ng Game Lab, pero hindi pa rin sila makabasag ng inhibitor turret. Kasi Beatrix to. Tapos meron pa ditong Valentina na unti-unti na. Ang sakit! Grabe! Ang sakit nun, Ferds! Tinanggap niya lahat ng sakit na nararamdaman ng Game Lab yung lahat ng bagsak ng bomba. Lahat ng bagsak ng bomba, yung mga skill ni Aizawa, sobrang ang sakit Yun yung Arouch. Yeah, Arouch. Actually, sasabihin ko pa lang kanina, nag-scale na si Shocker. Pero kasi sa pinapakita dito ni Aizawa na performance, sobrang sakit na niya. Tapos sobra yung lamang. Parang medyo mahihirapan dito yung RRQ Kaito na bumawi. Kailangan talaga nilang i-extend tong laban na to, which is what they are doing right now. Kasi habang patagal ng patagal, si Mark TZ, nagpo-fall off na yung kanyang power spike. Nawawala na yung kanyang, yung yung pag-sustain na, hindi na rin niya kaya kasi ang sakit na ng damage si Aizawa, naandun yung crowd control na meron ang Game Lab. At tumitipi-tipi na with the RRQ stickers ang Game Lab dito. Kasi dami nilang crowd control Meron kasi Steve. Meron kang Takinaga with that taunt. Meron kasi Imbading with that penalty zone. So, si Carl ngayon, nalilito na nagkakaroon na ng migraine. Hindi na niya alam kung saan siya mag-ulti. Kasi pag nauna siya mag-ulti, ano ba pinaka-importante? Yung yakap, penalty zone, o yung taunt? So, doon na siya nagkakaroon ng dilemma. Dilemma. Yun ang dilema niya, kung sino yung uultihan niya. Pero RRQ Kaito dito, hindi sila papahuli Pumipwesto din sila sa Lord. Kahit na ang laki ng kalamangan in terms of gold ng Game Lab, gusto nilang umistil. Contest nila tong turtle na to. Actually, kaya naman Lord na to. Kaya naman talaga nila mag-contest dito. Tamang proper of layering of skills lang na pwede dito ang RRQ Kaito. Kaya nilang bumawi. Kasi nakikita natin, evidently, yung damage din output na meron si Daiki with the Bandage Rage and Nibrus Passion is nararamdaman na rin dito ni Imbading. Pero yung merong Bandage Rage na naman at nilapag dito, nasa gitna na ng labanan. Pero nababak dito ang Game Lab Nandito RRQ Kaito. Tingnan natin ano mangyayari. Sino makakuha ng Lord dito. Pangatlong Lord na to, Adi. Nandito si Ferds. Dito taunt niya. At pumasok si Imbading. May penalty zone nga siyang magagawa doon. Pero meron pa rin namang times journey si Steve dito. Hinahabol si Daiki. Pero Yok TZ, mabibigyan. Nandito pa ang Feathered Airstrike ni Aizawa at mahuhuli nga nila doon si Shocker. Si Yok TZ nakuha niya pa yung inhibitor turret doon sa may middle lane. So, para sa RRQ Kaito, parang need nila mag-back away dito, Papa K. Kasi nga naman, Game Lab kompleto pa sila. Pero RRQ Kaito dito, bawas na. Na-fake doon. Kala nila siguro, kala ng RRQ Kaito magbaback na dito ang Game Lab. Pero, nandoon pala si Yukti sa may gitna. Pero nandito na naman. Nagbabagsakan na lang Feather with the last Insanity. Pero yung Lord, medyo kalati ng buhay. 1/4 na lang. Sinong makakuha? Mukhang Takinaga pa yata. Pero nandito agad si Imbading. To the rescue, sinecure na ang Lord. May bakbakan pa sa may gitna. At sumibaba. Si Takinaga nga dito, gumawit na ng taunt. Pero meron pa rin namang times journey. Pero ang sakit ng Appraiser's Land. At matatapos pa nga yung Steve. Andito na si Aizawa para habulin si Mark TZ. At dalawa ang mapapatumba
ba sa side ng RRQ Kaito, Game Lab dito, unti-unti nang magmamarcha? Hindi na nakapag-rolling in the deep etong si Mark TZ Palayo. At ang ganda ng ginawang initiation din coming in from Game Lab. Alam nila, okay, unti-unti na, ito yun yung audition na ginagawa ng RRQ Kaito or yung formula ng Game Lab para sa RRQ Kaito. Sige, unti-unti kayong pumasok sa amin at unti-unti na rin pumapasok ang Lord sa may gitna. Mukhang gusto ng tapunin to ng Game Lab. Meron ang Feathered Airstrike coming in. Penalty zone ginamit na naman para dito kay Ferds. Ferds dito, hindi na rin makatakas pero natalian dito si Takenaga pero si Ferds mapapop ang kanyang immortality at mukhang makukuha nga siya tamang pag-pop lang dito ng Piraga Armor with that times journey na naman at may talo na naman gamit ni Steve. Nakakap niya dito si Daiki pero tamang depensa lang from the side of RRQ Kaito. Pero buhay pa dito. Ay, di na pala. Hindi na, mapapatumba na dito si Steve. Tower pero Feathered Airstrike ginamit na. Tower lock na para sa side ng Game Lab. And Game Lab takes the win against RRQ Kaito in game number 1. Game Lab took game number 1 doon sa hands ng RRQ Kaito. At ito na yung hinahanap nila. Ito na yung inaantay nila na momentum ba para sa kanilang koponan. And kita-kita naman natin, it's really dominant game per se. Medyo dominant game on the side of Game Lab. Dahil nakuha nila lahat nung kanilang kailangan. Unang-una sa objective, sa rotation, talagang binantayan nila si Yuk TZ ng malala, ng maigi. Para nga naman when it comes to the clashes or the skirmish, meron silang damage dealer doon sa may gilid. Grabe, sobrang dami nangyayari kanina. Alam mo yung, ang dami mong tinitignan, tapos lahat sila may ginagawa. Tapos yung side ng Game Lab, lahat ng ultimate nila, pagka-cooldown, pop agad para matapos na yung laban. Grabe. Pati ikaw, nagkakaroon na rin ng migraine. Hindi ka lako. Okay lang yan. At sa talagang kita naman natin na gusto makabawi ng Game Lab dito kasi talagang masakit yung nararamdaman nila kasi unang laban against the champions, Echo Proud, talagang nakuha nila 0-2 ngayon. Gustong-gusto nilang bumawi dito. Pero, ano nga naman ba ang mga nangyari pa at para bigyan tayo ng maraming informasyon, ito muna, ipatungo natin sa ating analyst na si resident beauty girl na si Auntie Anat. Gandang bata! Kasing ganda lang ng laro ni Imbading pati na Aizawa. Carry mo? Welcome sa analyst segment ng game number 1 between Game Lab and RRQ Kaito kung saan nakita natin ang walang sawang pakikipagbakbakan ng dalawang koponan. Kaya naman kung titignan natin, ang pagitan nila ay relatively low scoring game for a 19 minute and 49 seconds game. Kung titignan natin yung naging draft pattern ng parehas na koponan, first pick nila yung Terizla. And para lang sa kalaman po ng lahat, no, 2 taon nang hindi naglalaro si Imbading sa competitive scene. Nagiging analyst siya for many teams na, pero ngayon lang siya ulit naglaro and hindi pa sa role na meron siya. Kaya naman, naging maganda yung performance yan, kagaya ng chinika ko sa inyo kanina, no? Kailangan niya mag-step up revolution at talagang sinayawan niya lahat ng koponan ng RRQ Kaito. A very wonderful game for him kasi sinubukang i-first pick ng Game Lab yung Terizla na alam naman natin pasok na pasok sa meta right now. And kahit hindi pa natin siya nakikita, probably kapag nagpa-practice sila sa absence ni Havos, ito yung isa sa mga heroes na talagang spinaspam niya. And although maganda yung naging response ng RRQ Kaito for the picks of Game Lab kasi nag-pick sila ng isang Diggy as well as that Valentina para maging awkward, kumbaga, yung pagkakakas ng ultimate coming from the Farsa, from the Teresa and to the Kufra, hindi yun naging enough kasi pag binagsakan sila ng Feathered Airstrike ng regular season MVP ng MDL Philippines Season 1, sobrang nangangatal sila in terms of the damage output. Kaya naman kung titignan natin, hindi man nalalayo yung damage dealt ng parehas na koponan, yung damage to towers, as well as yung objective count ng side ng Game Lab was just magnificent. Ano ulit? Magnificent. Ang ganda ng naging performance nila. Kaya naman kung titignan natin, yung mga highlighted players natin, lahat coming from the side of Game Lab. Maliban na lang sa Guardian natin. However, kill participation from Aizawa
was 90% because what a wonderful pick of that Farsa na kapag binabagsakan niya ng feathered airstrike, yung X-Borge, wala na agad yung Firaga Armor. Tapos isang combo lang ng first and second, wala na rin siya. But what made it possible ay yung Terizla ni Imbading. Grabe, yung penalty zone coming from him. Kasi kahit may Diggy, may threat ng isang Diggy, hindi nila minamind yun masyado. Instead, sinusubukan nilang i-layer and i-bait yung ultimate coming from that Diggy para kapag nag-penalty zone si Imbading, kapag nag-Tyrant's Revenge, etong si Steve, bongga yung magiging damage output. Kasi anong gagawin mo kapag lahat sila may CC? Tapos yung Fredrin na only ultimate, Imbading, with a KDA of 215 as well as a kill participation of 70%. Hindi man natin nakikita si Imbading na naglalaro sa XP lane for the majority of the time. This just goes to show how competitive the players of MDL Philippines are. Pinatunayan niya na deadma kahit off-roll ako kasi kayang-kaya kong mag-adjust. Kaya naman kung titignan din natin ang naging performance ng parehas nating kupunan, endless talaga. And sinabi ko kanina, relatively low scoring game. Kasi ang goal lang talaga nila ay secure yung objectives. Ito nga, yung sinasabi natin kanina, first blood plus a turtle take coming from Imbading. Kahit dalawa yung kalaban niyang retry holders doon. Tapos, ang ginagawa niya, binebait niya yung mga kalaban using his penalty zone. Tapos yun yung nag-giveaway for Steve to be able to cast his ultimate pretty well. And most of the time, si Imbading yung nakikita nating nagseset ng momentum and ng tempo ng game. Pagkatapos niyang mag-cast ng penalty zone, susundan ng regular season MVP natin na si Aizawa ng feathered airstrike. Kaya naman na-awkwardan at nahihirapan pumwesto yung damage dealers ng side ng RRQ. This is one of the best moments of the game. Ang ganda ng pagkakalikod ni Steve doon. Tapos yung pagkakalayer ng mga skills coming from the side of Game Lab. Talaga nga naman kapag Game Labbers, yun na lang ang machichika natin, no? Ang ganda rin na mga ginagawa nilang Lord Dance kasi ine-ensure nila na masesecure nila yung control all over the map. Patiently waiting, but they are very much dominating in this game. Kasi nga, kung titignan natin, no, 9K gold lead ang meron ang side ng Game Lab. And I guess, what a very wonderful game coming from Game Lab after their sweep loss yesterday against the defending champions of Echo Proud. And pinatunayan talaga nila sa atin na carry pa rin nilang makipagsabayan kahit wala yung isa sa mga main players nila, which is Expo, si Havos. Kaya naman ang masasabi ko kay Imbading, baklang tuwa! Congratulations sa pagiging MVP. Kaya naman chikahin na natin ang mga co-casters natin. Papakulas and Adi, how are you to find out? We're here to find out everything and we're doing everything. Ganon. Ganon. Diba? Ang bongga, diba? Nakakatuwa na ganon yung naging performance nila. And kung titignan din natin, no, hindi naging enough na meron pa silang, kumbaga, enough crowd control. Ganon. Tatlo yung kanilang Yes. CC eh. CC Supremacy talaga yung Game Lab kanina. At syempre, sabi mo nga, 2 taon nang hindi naglaro si Imbading. At siya ngayon ng MVP. True. Tapos sa lane, sa ano pa, hindi niya lane. Kasi mid laner. Ganon. Bihira yun sa mga ganun. Ganun din ako minsan eh. Ibang klase. Congrats. Sige, palakpak. Gusto mo ba ng medal? Papakulas ako na. Akala ko sasabihin mo, ganun din si Auntie. Excuse me, si Auntie Given, ano yan eh, pro player na yan. Ay, hindi. Lumilipad, nag-Korean na yan, nag-Korean. Ay, nag-Korean. Hoy, ano ba naman to? Pero excited ako kung ano magiging sagot ng Yes. RRQ Kaito dito. Kasi nakita nila kung paano yung aggression na meron ng Game Lab. Feeling ko ito yung Game Lab 2.0. Yes. And nag-a-adjust talaga sila kasi nga, we want to enter another world. Ayan. Oo. Ganon. Pero kasi nga, naniniwala pa din ako sa RRQ kasi si Coach Kurt, dati siyang naging coach ng mga players ng Game Lab. Yes. So for sure, alam niya na kapag binha natin yung hero na to, mape-pressure tong mga to. Oo. Ganon. May mga mind games. Yes. The mind games begin. Yeah. So hindi mo talaga kayang i-predict kung ano ang mangyayari. Kaya naman excited na akong makita kung ano ang mangyayari sa game number 2. Kaya naman casters, Gora Boom Boom Bells na ulit.
Gora Boom Boom Boom, ito na ulit kami. At we are now on game number 2, Game Lab and RRQ Kaito. At nakita man natin, ang ganda ng explanation ni Auntie Anara dito, yung Supreme, or yung Supremacy, kung tawagin, 3 meron sa Game Lab. Merong Kufra with the Tyrant's Rage at Tyrant's Revenge, yung penalty zone, at yung taunt din ni Takinaga ay talagang nakatulong para hindi makapasok lahat ang members ng RRQ Kaito. Actually, meron din palang stun yung Farsa. Meron. Yung first skill niya. Yung ibon niya, pag kinuka sa ulo. Kaya ang dami nga talaga nilang CC. Ang ang dami daming lang crowd CC. control para sa side ng Game Lab na kahit pa ang ganda ng pick-up dito ng RRQ Kaito dun sa Digi. Yeah. Ang dami niya kasing kailangan din talagang abangan. Pero nakita natin kanina, di ba, nung on point yung timing ng Time's Journey doon. 2 yung na-cancel Oo, tapos ang ganda nung pag-counter-engage doon ng side ng RRQ Kaito. Unfortunately, medyo kinapos yung RRQ Kaito doon sa Game 1. Kaya titignan natin kung paano sila makakabawi ngayong Game 2. Kumbaga, naubusan ng hininga yung Digi kanina. And evidently din, nakita natin, unti-unti na rin nagkakaroon ng damage yung si Daiki with that Beatrix. Kasi nakikita natin yung Bennett's Rage, tumatama kay Imbading, tapos ni Bruce Passion, unti-unti na nararamdaman Ang kaso nga lang, after that, ano na yung susunod mo? Kumbaga, yes, pwedeng nandun pa yung last insanity. Pero kasi ang ginagawa ni Aizawa is zone out niya yung members ng RRQ Kaito, tumatama yung mga pulse ng Feathered Airstrike. Doon naman kay Ferds, nawawala yung Firaga armor niya. Tsaka actually si Ferds kanina, nung nakalamang na sila, parang na-feel niya na, masakit na, true damage to So, habol din siya ng habol dun sa members ng Game Lab. Kaya parang, ang nangyayari, parang na pumapasok siya doon sa zone ng Feathered Airstrike, kaya naman nabibigyan siya agad. Kaya pag masakit na, huwag mo na kapuli. Kasi mamamatay ka lang doon sa clash Diba? Parang masakit na yan, habulin mo pa. Pinapayak ako dito ni Papa. Pero bago ang lahat, ayan mga kaibigan, malapit na tayo sa ating draft ng game number 2 at